Akala nila pinapagod nila ako. Ngunit nang tumayo ako kasama ang baso ng champagne sa graduation party, ang aking mga unang salita ay nag-iwan sa kanila na walang pagsasalita. Magsimula tayo mula sa simula. Ang pangalan ko ay Nadja, ngunit sa mga kaibigan, Nadja lang ako. Ako ay 34 taong gulang. Ako ay isang espesyalista sa komunikasyon sa korporasyon sa isang malaking industriya na konglomerya sa Ekaterinburg. Ang sweldo ko, walang mga reklamo. 3 taon na ang nakalilipas, pinondohan ko ang isang apartment sa pamamagitan ng Noong nakaraang taon, minana ko ang pag-aari ng aking lola. Ngunit upang maunawaan kung paano ako nakarating dito, kailangan kong bumalik sa pagkabata. Sa 10 taong gulang, namatay ang aking ama. Isang napakalaking atake sa puso. Sa umaga, itinuro niya sa akin kung paano sumakay ng bisikleta sa patio ng aming gusali. Sa gabi, inalis siya ng ambulansya magpakailanman. Ang aking ina ay naging isang multo sa paglalakad. Ako din ang aking ama ay ang aking universo, masaya, mapagbigay, tunay. Makalipas ang 1 taon, dinala ng aking ina si Sergio. Sa una, sinubukan niyang manalo ako, matamis, mga kartoon. Umiti ulit siya, inilagay sa lipstick. Akala ko baka lahat ay mag-ehersisyo. Hanggang sa ako ay 12, nang si Alina, ang aking kapatid na babae, ay ipinanganak. Magdamag, hindi ako nakikita. Itinuring ng aking ina ang sanggol tulad ng isang marupok na kayamanan. Si Sergio ay may mga mata lamang para sa kanyang maliit na prinsesa. Ako, naging yaya at malinis ako ng walang sweldo. Nadja, manatili ka kay Alinha habang naliligo ako. Ang parirala ay sumigaw araw-araw. Nadja, hugasan ang pinggan, iniutos ni Sergio, nang hindi tinitingnan ang kanyang mga mata sa G. Nadja, bigyan si Alina ng bote, sumigaw ang aking ina mula sa silid. At sa gayon ito ay nagpatuloy, sa isang walang katapusang pag-ikot. Sa 13, nagtrabaho ako tulad ng isang alipin. Nabigo ang aking mga marka. Paano ka makagawa ng takdang aralin sa isang umiiyak na sanggol at isang stroller sa bato? Mga kaibigan, ano ang wala? Pagkatapos ng paaralan, kailangan niyang tumakbo sa bahay upang alagaan ang kanyang kapatid. Hanggang sa isang araw si Lola Raya, ang lola ng aking ama, ay dumating. Pinanood niya ang aming kisirko sa loob ng 1 oras, pagkatapos ay kinaladkad ang aking ina sa kusina. Napakaliit ng aming kitnet kaya narinig ko ang lahat. Tinya, Nadja ay naubos. Tingnan kung paano mo siya tinatrato, sabi ni Lola, bluntly. Hindi ito ganoon, mahirap sa isang bagong panganak. Tumutulong lang siya, paliwanag ng aking ina. Pagtulong? Siya ang Cinderella ng kwento. Kailan ang huling oras na nakita mo ang ngiti niya? Katahimikan. Pagkaraan nito, tinanong ng aking ina, at ano ang iminumungkahi mo? Hindi ko mahawakan ang lahat. Hayaan siyang mabuhay kasama ako. Isa pang pause. Pagkatapos si Sergio ay nag-chant sa, bakit hindi? Magandang ideya. Magkakaroon kami ng mas maraming puwang. Nasa silid ako, nanginginig si Alina sa hindi paniniwala. Hindi maitago ng aking ama ang kanyang kaluwagan sa pag-alis sa akin. Ang aking ina ay lumabas sa kusina, nakita ako kasama ang aking kapatid na natutulog sa aking mga braso at, na maisapilitang ngiti, tinanong, Nadja, mahal, paano ang tungkol sa pamumuhay kasama si Lola Raya? Hindi ako nag-atubiling. Si Sergio ay halos nadulas ng kaligayahan. Tumango ang aking ina, na parang inaasahan na niya ang sagot na iyon. Mahusay, pagkatapos ay magkasama ang iyong mga bagay. Sa araw ding iyon, na-impact ko ang aking buhay, ilang pantalon, blusang, notebook. Naiwan ako sa isang silid na hindi talaga sa akin. Ang bahay ni Lola Raya ay isa pang planeta. Isang propesor sa Universidad ng Panitikan, ang kanyang mataas na kisam na apartment na nakalagay sa mga bookshelves na humipo sa sahig. Tuwing gabi, nagluluto siya ng mga tunay na hapunan hindi instant pasta, ngunit mainit, lutong pagkain sa bahay. Naupo kami sa mesa at pinag-uusapan ang tungkol sa paaralan, libro, pangarap. Nadja, hindi mo hugasan ang pinggan o linisin ang bahay, binalaan niya sa unang araw. Iyon ang aking problema. Ang iyong trabaho ay ang mag-aral at maging isang teenager.
Akala ko mali ang narinig ko. Walang sumigaw upang baguhin ang mga lampin o isawsaw ang sahig. Walang sinuman ang tumingin sa akin bilang isang pasanin. Sa unahang pagkakataon mula nang mamatay ang aking ama, may tunay na nagmamalasakit sa akin. Pagkalipas ng 4 na buwan, tinawag ako ni Lola para sa isang seryosong pag-uusap. Formalize ko ang pangangalaga. Ibinigay ng iyong ina ang kanyang mga karapatan sa iyo. Paralisado ako. Ano ang ibig sabihin nito? Na ngayon ay opisyal na ang aking responsibilidad. Ang bahay na ito ay sa iyo hanggat gusto mo. Isang bagay sa loob ko ang nasira, madali akong itinapon ng aking sariling ina. Ngunit sa parehong oras, nakaramdam ako ng malalim na kaluwagan. Sa wakas, ligtas ako. Isang tao. Nais kong isara. Nag-skyrocket ang aking mga marka. Nakipagkaibigan ako. Nilamon ko ang mga libro sa Lola's Library. Sa unahang pagkakataon mula nang mamatay ang aking ama, naramdaman ko sa bahay. Nakita ko lang ang aking ina, Sergio at Alina sa mga petsa ng paggunita. Malinaw na mas komportable sila nang wala ako. Magalang ng ngiti, formal na mga katanungan tungkol sa paaralan, isang buntong, hininga nang umalis ako. Samantala, ang pahina ng aking ina ng Ehi ay napuno ng mga larawan ni Alina, mga unang hakbang pagtatapos sayaw. Mula sa akin, hindi isang sumunod na pangyayari. Huminto ako sa pagtingin. Bakit nasisira ang araw ko? Nagtapos ako ng mga parangal at pumasok sa paaralan ng journalism nang hindi nagbabayad. Sa araw ng pagtatapos, sumigaw si Lola ng may pagmamalaki. Nakakuha ako ng trabaho sa kumpanya, kung saan nagtatrabaho pa rin ako ngayon. Nagrenta ako ng isang maliit na apartment na malapit sa trabaho. Noon ay nagpasya ang aking ina na muling kumonekta. Isang tawag sa telepono sa labas ng asul, Nadja, magsisimula ba tayo mula sa simula? Ang nakaraan ay nasa likuran natin. Malakas ang pag-usisa. Nagsimula kaming makita ang bawat isa hindi lamang sa Pasko o kaarawan, ngunit sa araw ng ina, Pasko ng pagkabuhay, kahit na ang mga pista opisyal sa Mayo. Nagdala siya ng mga mamahaling regalo kay Alina, na ngayon ay isang mag-aaral sa unibersidad. Inaprubahan ng aking ina at Sergio na may mga nakangiting mga ngiti, na para bang sabihin, syempre, ang nakatatandang kapatid na babae ay dapat masira ang nakababata. Hindi man lang sinabi ni Alina na salamat ng maayos, ngunit naisip ko, bata pa siya. Sa oras, maiintindihan niya. Lumipas ang mga taon. Ang aming relasyon ay hindi matalik, ngunit ito ay matitiis. Hanggang, noong nakaraang taon, namatay si Lola Raya. 89 na taon. Isang buong buhay, ngunit ang sakit ay hindi mapigilan. Siya lang ang tunay kong ina. Sa kalooban, natuklasan ko na minana ko ang kanyang apartment at 5 milyong rubles. At ano pa, ang bahay kung saan nakatira ang aking ina at si Sergio ay higit sa 20 taon. Matapos mamatay ang aking ama, pinayagan sila ni Lola na manatili roon dahil sa awa. Hindi ko alam kung ano ang gagawin sa impormasyong ito. Hindi ito pinalaki ng aking ina, kaya tumahimik din ako. Makalipas ang ilang oras, tinanong niya ako, Nadja, paano ang tungkol kay Alina na nakatira sa apartment ni Lola habang nag-aaral? Malapit ito sa unibersidad. Tinanggap ko. Pagkatapos ng lahat, makatarungan na tulungan ang kanyang kapatid na babae, kahit na nawala ang kanyang kita sa pag-upa. Akala ko sa wakas kami ay isang pamilya, o isang bagay na malapit dito. Hanggang sa isang araw sa trabaho, habang sinusuri ang isang paglabas, tumunog ang aking cellphone. Ito ang aking ina. Kakaiba, tinawag lamang ito bago ang pista opisyal. Kumusta, nanay, kumusta ka? Nadja, ito ay tungkol sa graduation ni Alina. Sumandal ako sa upuan. Ang aking kapatid na babae ay nagtapos ng ilang linggo na ang nakalilipas. Nandoon ako, nagpalakpakan ng tinawag nila ang iyong pangalan. Ang aking ina at Sergio ay nag-radiated na pagmamataas. Masarap ang pakiramdam ko. Naisip ko na iyon. Ipinapadala ko siya sa Antalya sa loob ng 1 linggo. Upang makapagpahinga bago maghanap ng trabaho. Sa kabilang panig, isang hindi komportable na katahimikan. Gaano kakaganda, ngunit sa palagay ko ay nararapat siya sa isang bagay mas makabuluhan. Sumimangot ako.
Nanay, 1 linggo sa Turkiye ay hindi gaanong oras. Ito ay isang mahusay na regalo. Nadja, alam mo na si Alina ay naroroon ng 1 taon. At pagkatapos, tulad ng isang balde ng malamig na tubig, naintindihan ko ang lahat. Ayaw nila ng kilos. Gusto nila ang bahay. Ang mana na, sa labas ng tikabaitan, ibinahagi ko. Ang bitag ay itinakda at ako, nang hindi napagtanto ito, ay lumakad papunta dito. Nakatira si Alina sa bahay ni Lola. Nasanay ka na sa puwang na iyon. Ang isang batang propesyonal ay nangangailangan ng katatagan, isang lugar upang mabuo ang kanyang buhay. Alam kong eksakto kung saan siya pupunta, at ito ay nagparamdam sa akin sa loob. Nanay, nakatira siya doon ng libre. Mayroon ka bang ideya kung magkano ang babayaran ng mga tao? Nakasaklaw na niya ang lahat. Ngayon na siya ay tapos na sa kolehiyo, nais mo bang manatili siya doon? Pinutol ko, inaasahan ang pagsasalita. Hindi ko kailanman sinabi na kailangan niyang umalis, ngunit hindi ko rin ibibigay ang apartment, kung iyon ang iyong ipinapahiwatig. Ang tinig ng aking ina ay naganap sa pagputol ng tono na alam ko mula noong bata pa ako. Nadja, siya ang iyong kapatid. Ang pamilya ay tumutulong sa pamilya. Sa lahat ng mga taon na ikaw ay napakapagbigay, nagbayad ka para sa kanyang pag-aaral, ang tulong sa kolehiyo ay isang bagay. Ang pagbibigay ng isang pag-aari ay iba pa. Ano ang pagkakaiba? Mayroon kang iyong apartment. Bakit kailangan mo ng 2? Huminga. Malalim na hari na may hawak na pagsabog. Nanay, hindi ko kailangang bigyang katwiran ang aking mga desisyon sa pananalapi sa iyo. Ang turkey ay higit pa sa mapagbigay na regalo. Dapat magpasalamat si Alina. Nagpapasalamat. Tumaas ang boses niya. Matapos ang lahat ng napagdaanan natin bilang isang pamilya. Matapos ang labis na pagsisikap upang muling itayo ang aming relasyon. Ganito ka ba ibabalik? Ano ang babayaran ko, eksakto? Ang aking pasensya ay sumingaw. Labis akong mapagbigay kay Alina. Nagbabayad ako ng 4 na taon ng isang pribadong kolehiyo, hinayaan ko siyang manirahan sa isang apartment na maaari kong magrenta. Ano pa ang gusto mo sa akin? Nais kong gawin mo ang tamang bagay. Naway makakatulong ito sa iyong kapatid na simulan ang kanyang buhay na may sapat na gulang. Tumutulong ako. Ang libreng pabahay ay tulong. Tumahimik siya. Para sa 1 segundo, naisip ko na sa wakas ay lumubog ito. Ngunit hindi. Pag-isipan mo ito, Nadja. Mag-isip ng seryoso tungkol sa kung ano ang tama. Akala ko si Turkey ang pangwakas na alok ko. Naghang siya nang hindi nagpaalam. Tinitigan ko ang telepono, kasama ang bukol na iyon sa aking lalamunan na kilala ko mula pa noong bata pa ako. Hindi mahalaga kung gaano ko ginawa, palaging ito ay masyadong maliit. Umiling ako sa pakiramdam at bumalik sa trabaho, umaasa na magtatapos ito doon. 2 linggo ng katahimikan. Walang mga tawag sa telepono. Walang mga mensahe. Akala ko tinanggap ito ng aking ina. Ang Alina na iyon ay pupunta sa Turkey, magagambala at ang buhay ay kukuha ng kurso. Hanggang sa nag-vibrate ang cellphone. Isang abiso mula sa Siri. May publish ang aking ina at tag sa akin. Kakaiba. Halos hindi niya ako minarkahan kahit ano. Nag-click ako sa babala at ang aking dugo ay tumakbo ng malamig. Isang larawan mula sa huling bagong taon. Ang 4 sa amin sa paligid ng puno, ina, Sergey, Alina at ako. Lahat na nakangiti, mukhang isang normal na pamilya. Ngunit ang caption nanginginig ang aking mga kamay. Nangako si Nadja na bigyan ang kanyang nakababatang kapatid na babae ng isang apartment sa pagtatapos. Nagpapasalamat ako sa Diyos para sa isang mapagbigay at mapagmahal na panganay na anak na babae. 3 beses ko itong binasa, iniisip kong nagkamali ako. Hindi. Nariyan, itim at puti. Inihayag ng aking ina sa publiko na nag-donate ako ng apartment ng lola kay Alina. Pinupuno na ng mga komento ang post. Anong kamangha, manghang kapatid na babae? Ngayon ang kabutihang palad. Maswerte si Alina. Ito ang dapat maging tulad ng isang pamilya. Nadja, ikaw ay isang anghel. Lumingon ang tiyan ko. Ginawa niya ito ng may layunin.
Naglaro siya sa madla, alam na ako ay magiging corner. Paano ko ito tatanggihan ngayon? Gusto kong magmukhang sinungaling. O mas masahol, isang taong sumisira sa mga pangako. Ang pag-dial sa kanyang numero ay isang gawa ng desperasyon. Sumagot siya sa pangalawang singsing na maihalos masayang tinig. Kumusta, Nadja? Ano ang napuntahan mo? Sinubukan kong huwag sumigaw, nasa opisina pa ako, ngunit kumukulo ang aking galit. Hindi ko maintindihan kung ano ang sinasabi mo. Ang post sa FB, sinabi mo sa lahat na nag-donate ako ng apartment kay Alina. Pero hindi ba totoo? Kalmado ang boses niya. Sobrang dami. Hindi. Sinabi ko hindi. Sinabi ko na ang Turkey ang aking huling alok. Akala ko babaguhin mo ang iyong isip kapag pinalamig ka, ibinaba niya ang mask ng kawalang kasalanan. Ang tinig ay naging malamig pagkalkula. Post ko ito upang hindi ka makakabalik. Ngayong Sabado ay ang graduation party ni Alina. 40 tao ang pupunta, mga kamag-anak, kasamahan, kaibigan. Dadalhin mo ang gawa at kontrata ng donasyon. Lahat ng naka-sign at handa na. Hindi ako naniniwala sa narinig ko. Paano kung hindi ko ito kukunin? Pagkatapos ay tinitiyak kong alam ng lahat kung anong uri ka ng tao. Sasabihin ko sa iyo na ipinangako mo sa iyong kapatid ang isang apartment at hindi na ihatid. Gumawa siya ng isang madiskarteng pag-pause. Ikaw ay isang AC manager, Nadja. Ano sa palagay mo ang magiging reputasyon mo kapag kumalat ang mga alinggaw na hindi ka mapagkakatiwalaan? Sa palagay mo ba ay nais ng kumpanya na panatilihin ang isang empleyado na may isang tarnished na imahe? Hindi ako nagsasalita. Nagbabanta ang aking sariling ina na sirain ang aking karera. Mayroon kang hanggang Sabado, Nadja. Dalhin ang mga dokumento o maghanda para sa mga kahihinatnan. Patayin! Nakatitig ako sa screen, ang aking puso ay tumibok na parang baliw. Hindi ako makapaniwala na malayo na siya. Itinakda niya ang bitag at ngayon sinusubukan niyang itulak ako dito. Nang walang pag-iisip, tinawag ko si Alina. Siguro. Hindi niya alam ang tungkol sa mga plano ng kanyang ina. Siguro makarating pa rin ako sa kanya. Kumusta, Nadja? Kalmado ang boses niya. Para bang walang nangyari. Alina, nakita mo ba kung ano ang post ni nanay? Nakita ko. Alam mo bang gagawin niya iyon? Alam mo. Nag-usap kami. Bumagsak ang puso ko. At hindi ka nito ginugulo na nagsisinungaling siya at blackmail ako. Tumawa si Alina. Sa katotohanan. Blackmail. Tumigil, Nadja. Mayroon kang 2 bahay, wala ako. Hindi iyon patas. Binili ko ang aking apartment. Nagtrabaho ako para sa kanya. At 1 taon na akong nakatira sa bahay ni Lola. Mangyaring, Nadja. Natigilan ako. Nagbayad ako para sa iyong edukasyon sa kolehiyo at hayaan kang mabuhay ng libre. At nagpapasalamat ako sa mga limos. Ang kanyang tinig ay matalim. Pero ngayon gusto ko ng sarili ko. Isang bagay na permanente. Limos. Makinig, salamat sa iyong kawanggawa, ngunit pinag-uusapan namin ang aking hinaharap. At nag-hang up. Sa gabi, nakaupo sa sopa, nakatingin sa kisame, tinamaan ako, ang 3 tao na tinawag kong pamilya ay mga estranghero. Ang mga taong nagpasya na maaari nila akong manipulahin, banta ako, upang mag-alis ng isang pag-aari na nagkakahalaga ng milyon. At pagkatapos, sa kabila ng lahat, nagsimula akong tumawa. Isang tawa na ipinanganak mula sa walang katotohanan. Akala nila matalino sila. Akala nila ay cornered nila ako. Wala silang ideya kung ano ang kanilang pinakawalan. Kinaumagahan, binuksan ko ang ligtas sa bahay at kinuha ang mga dokumento na itinago ko mula noong libing ni Lola, will, deeds, extract mula sa tanggapan ng notaryo, seguro. Lahat ng ibinigay sa akin ng notaryo at halos hindi ako tumingin mula pa. Natagpuan ko ang kalooban at sa oras na ito nabasa ko ang bawat salita. Ang apartment kung saan nakatira si Alina, syempre, ay akin. Ang 5 milyon din ngunit pagkatapos ay nakakita ako ng isang bagay na nagpapaupo sa akin na mas magaan tulad ng isang kawad ng bakal. Ang residential house na matatagpuan sa Klinovaya Street, bilang 8.
Ito ang aking ina at address ni Sergey. Ang bahay kung saan sila nakatira ng higit sa 20 taon. Sa mga papeles, kabilang siya sa kanyang lola. At ngayon, sa akin. 3 beses ko itong binabasa upang matiyak. Ang bahay kung saan nakatira ang aking ina at ama ng ama. Ito ay naipasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon sa pamilya ng aking lola dahil ang aking lola. Nang mamatay ang aking ama, si lola, na walang awa, hayaan ang aking ina na manatili roon. Ngunit hindi ito sa kanya. Alam ko ito mula sa pagbabasa ng kalooban. Ngunit tumahimik ako. Ayokong komplikado ang mga bagay. Akala ko nagpapabuti ang relasyon namin. Bakit ba to ang bangka? Mabuti na. Sila ang mga tumba sa bangka nang wala ako. Oras upang makita kung gaano kalalim ang dagat. Tinawag ko ang aking abogado, si Dmitry Lazarev. Tinulungan niya ako sa aking papeles sa mortgage at alam kung paano ipaliwanag ang mga komplikadong bagay sa paraang naintindihan ko. Dmitry Alexandrovich, ito ay Nadia. Kailangan ko ng isang konsultasyon sa minana na pag-aari. Siyempre, Nadia. Ano ang nangyari? Sinabi ko sa sitwasyon, isang pamilya na naninirahan sa loob ng mga dekada sa isang bahay na, sa teknikal, ay akin. Iyon ay hindi kailanman sa kanila. Nasinakop nila sa labas ng pagpapaubaya. Mayroon ba silang mga legal na karapatan sa pag-aari? Tinanong ko, alam na ang sagot, ngunit nais na marinig ito ng malakas. Tumahimik si Dmitry sa kabilang dulo ng linya. At pagkatapos, sa propesyonal na kalmado na kailangan ko sa sandaling iyon, sumagot siya. Wala. Ano ang tungkol sa mga karapatan ng mga nangungupahan? Tinanong ko, naramdaman ang bigat ng bawat pantig. Nag-atubiling sandali si Dmitry na parang sinusukat ang kanyang mga salita bago ilabas ang mga ito. Nag-sign ba sila ng anumang kasunduan sa pag-upa? Nagbayad ba sila ng upa? Mayroon bang formal na dokumento? Wala, tuyo ako ng sagot. Pinayagan lang sila ng lola ko na manatili sila matapos mamatay ang aking ama. Ang katahimikan sa kabilang dulo ng linya ay mahusay. Pagkatapos, kasama ang kirurhiko na katumpakan ng isang tao na nag-dismantling ng isang bitag, ipinaliwanag niya. Legal, sinakop nila ang pag-aari batay sa isang kasunduan sa pandiwang para sa libreng paggamit. Bilang may-ari, maaari kang humiling na mag-vacate sa anumang oras. Ngunit mas mahusay na gawin itong opisyal. Paano? Papadalhan ka namin ng isang formal na abiso upang ihinto ang libreng paggamit. Kung hindi sila umalis, sumusunod ang isang paunawa sa pagpapalayas. At kung pigilan nila, gagawa tayo ng legal na aksyon. Gaano karaming oras ang ibibigay ko? Sila. Naisip ko ang tungkol sa kapistahan ng Sabado, tungkol sa matagumpay na tinig ng aking ina, tungkol sa kung paano tinawag ni A ang aking tulong na ilimos. Ang tugon ni Dmitry ay pinutol. Ang mga araw ng kalendaryo. Inihahanda ko ang mga dokumento sa bukas ng gabi. Nalalapat din ba ito sa apartment kung saan nakatira ang aking kapatid? Para sa parehong mga pag-aari. Isang pahinga. Pagkatapos na may isang tono na halong propesyonal na pagkamausisa at tunay na pag-aalala. Nadia, maaari ko bang tanungin kung ano ang nangyari? Parang bigla. Ibinubod ko ang iyan key post sa 3 pangungusap, blackmail, banta sa aking karera. Siya ay whistled lowly. Mapahamak. Eksakto. Inihahanda ko ang mga papel ngayon. At, Nadia, ibinaba niya ang kanyang tinig, itala ang lahat. Ay, save ang mga kopya ng mga pahayagan at mensahe. Itala ang mga pag-uusap. Sa Brazil, ang unilateral recording ay may bisa. Ang bagay na ito ay amoy tulad ng isang maruming proseso. Nauna na ako sa iyo, umiti ako sa unang pagkakataon sa mga araw. Kapag naghang ako, umupo ako sa aking upuan at nakaramdam ng kakaiba, kaluwagan. Gusto ba nilang maglaro? Mahusay. Hindi lang nila alam na pinili nila ang maling kalaban. Sabado. Ang drive patungong pesto ay kakaibang matahimik. Noong umaga, nakuha ko ang mga dokumento mula sa tanggapan ng Dmitry, mga abiso ng pagtatapos ng libreng paggamit, na selyohang hindi nagkakamali. Naka-imbak sa bag, nasusunog tulad ng isang granada ng kamay.
Ang restauran ay pinalamusya ng mga lobo at isang banner, "Binabati kita." 40 tao, tulad ng ipinangako, mga kamag, anak na hindi ko nakita sa maraming taon, mga kaibigan sa kolehiyo ng aking kapatid, kapitbahay, kakilala sa pamilya. Ang lahat ay tumatawa, toasting, nakalalasing sa ilusyon na ito ay isang masayang araw. Nakita muna ako ni Alina. Bagong damit, malawak ng ngiti, isang sparkle sa aming mga mata na lumabas nang magkita ang aming mga mata. Para sa isang segundo, halos hindi ako nalulungkot. Halos. Ang aking ina ay material sa tabi ko tulad ng isang multo. "Nadja, dumating ka." Ang tinig ay honeyed, ngunit ang mga mata, 2 piraso ng yelo. "Dinala mo ba ang mga dokumento?" "Dinala ko ito, nanay." Ngumiti. "Tingnan natin." Lumapit si Sergey, niyakap ako ng katigasan ng isang taong nagmamasid sa protokol. "Magandang makita ka, na't malaking araw para kay Alinha." Walang alinlangan. Lipat ako sa mga panauhin, kumakain, nakangiti, nagpapanggap na normal. Ngunit naramdaman ko ang bigat ng tingin ng aking ina sa bawat kilusan, tulad ng isang talim sa aking likuran. Hanggang sa oras na para sa mga toast. Isa, tumayo sila ng mga baso sa kamay, pinupuri ang kaya matalino, kaya nakatuon, isang magandang kinabukasan sa unahan niya. Pinalo ng aking ina ang kutsilyo laban sa baso. Nais kong pasalamatan ang lahat sa pagdiriwang ng paglulunsad ng aking bunsong anak na babae sa mundo. Lumingon siya sa akin, nakangiti na parang lobo. At mayroon akong isang espesyal na anunsyo. Ang nakatatandang kapatid na babae ni Aulungkot na si Nadja ay nais na magbahagi ng panabik na balita tungkol sa kanyang regalo sa pagtatapos. Lahat ng mga mata ay lumingon sa akin. Lahat ng mga mukha, lahat ng mga inaasahan na ekspresyon. Napangiti ang aking ina, ngunit ang kanyang mga mata ay 2 kutsilyo. Dahan akong bumangon. Sinaksak ko ang silid ng tingin ko. Akala nila masasaksihan nila ang 1 kilos ng kabutihang loob ng pamilya. Wala silang ideya kung ano ang darating. "Salamat, nanay." Kinuha ko ang aking cellphone at binuksan ang recorder. Sa aking propesyon, natutunan kong mag-record ng mga pag-uusap. Gusto ng mga tao na sabihin ang isang bagay at pagkatapos ay tanggihan ito. Isang dramatikong pag-pause. Tumahimik ang bulwagan. Sa linggong ito, naisip ko ang tungkol sa graduation ni Alina. At nagpasya ako, wala akong bibigyan. Isang kolektibong buntong hininga. Naging maputla si Alina. Bumagsak ang panga ng aking ina. Kita nyo, sinubukan ng aking pamilya na blackmail ako sa pagbibigay ng isang apartment na minana ko. Inilathala nila ang mga kasinungalingan sa mga network, sinusubukan kong bitag ako. Banta nila ang aking karera. Tumahimik ako, nasisiyahan ang katahimikan. Sa palagay ko ang lahat dito ay nararapat na malaman ang katotohanan. Pinindot ko ang paglalaro. Ang tinig ng aking ina ay sumigaw sa restauran, pinalakas ng katahimikan. Inilathala ko ito upang hindi mo maiwasang tumanggi. Sabado, sa pesto, ang graduation ni Gil. Dinadala mo ang gawa at kontrata ng donasyon, lahat ay naka-sign at handa na. Kung hindi, sisiguraduhin kong lahat ay alam mong sinungaling ka. Mula sa ay mga minuto ng pag-record. 2 minuto ng hindi natukoy na katotohanan. Kapag natapos na, inilayo ko ang aking cellphone at kinuha ang mga dokumento mula sa aking bag. Ano iyon? Hinawakan ng aking ina ang mga pahina na may nanginginig na mga kamay. Abiso para sa pagwawakas ng libreng paggamit. Ang bahay kung saan ka nakatira ay akin. Minana mula sa aking lola. Ibinigay ko sa mga papeles. Mayroon kang 30 araw upang makahanap ng ibang lugar. Lumingon ako sa na umiiyak na. Sa iyo din, ginawa ko ang mga dokumento. 30 araw upang vacate ang apartment. Ang bulwagan ay nasa pagkabigla. Lumapit ako sa gitna, tinitingnan ang bawat isa sa mga frozen na mukha. Habang narito kami lahat, sa palagay ko ay patas na linawin, ang bahay na kanilang tinitirhan ay akin. Pinayagan ko silang manatili dahil naisip kong pamilya kami. Umiti ako, mapait. Ngunit ang pamilya ay hindi gumagawa ng blackmail. Tiningnan ng aking ina ang mga papel na parang nakasulat sa Mandarin.
Hindi ito maaaring maging cool. Kumonsulta sa isang abogado. Kinurot ko ang aking mga balikat. Ngunit sa palagay ko makikita mo na ang lahat ay perpekto sa loob ng batas. Tumingin ako sa na nakatingin sa akin ng puot at kawalan ng pag-asa. Binabati kita sa iyong diploma, maliit na kapatid na babae. Itinaas ko ang aking baso. Maligayang pagdating sa pagtanda. Umalis ako nang hindi lumingon. Sa kotse, ang lungsod na dumaan sa pamamagitan ng mga bintana tulad ng isang pelikula sa mabagal na paggalaw. Pag-uwi ko, nagsimulang mag-vibrate ang aking cellphone bago ko pa makuha ang susi sa pag-aapoy. Nanay. Naghang ako. Alina. Naghang ako. Sergey. Naghang ako. Hanggang sa nakarating ako sa apartment, may 12 hindi nakuha na tawag. Ang mga kahon ng mensahe ay puno. Nadya, mangyaring tumawag. Kailangan nating makipag-usap. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Paano mo ito magagawa sa amin? Saan ako mabubuhay? Ito ay baliw, Nadya. Ang iyong ina ay nasa krisis. Patawarin mo ako. Mangyaring huwag gawin ito sa iyong pamilya. Ako ang iyong kapatid na babae. Kumusta ka ng malupit? Itinaas ka namin ng mas mahusay kaysa doon. Ang huling mensahe ay nagpatawa sa akin ng malakas. Nilikha ba nila ako? Inalis ng aking ina ang kanyang mga karapatan sa akin sa 13. Itinaas ako ng lola ko. Pinatay ko ang aking telepono, nagbuhos ng isang baso ng alak at umupo sa balkonahe. Pinapanood ang mga ilaw ng Ekaterinburg na kumalat tulad ng mga ember sa gabi. Sa unahang pagkakataon sa mga taon, naramdaman kong libre. Linggo. Maagang dumating ang ingay sa pintuan. Sa pamamagitan ng pifol, nakita ko ang tatlo sa kanila, ang aking ina, namamaga ng mga mata, smudged makeup, aulungkot, isang zombie na may pulang mata, si Sergey, kasama ang pagpapahayag ng isang taong sinubukan, hindi matagumpay, upang makontrol ang kaguluhan. Binuksan ko ang pintuan, ngunit hindi ko sila pinasok. Ano ang gusto mo? Agad na lumuluha ang aking ina. Nadya, mahal ko, patawarin mo ako. Ang mga salita ay lumabas sa pagitan ng mga hikbi. Gumawa ako ng isang kakila, kilabot na pagkakamali. Gusto ko lang tulungan si Alina, ngunit ang lahat ay nawala sa kontrol. Sinubukan mo akong blackmail. Nakatitig ako sa kanya, walang kaparis. Alam ko at nahihiya ako. Ngunit hindi mo kami itatapon sa kalye, di ba? Nakatira kami doon. Hindi ito ang iyong bahay. Ito ay pag-aari ng aking lola at pinayagan niya silang manatili sa awa. Humakbang pasulong si Sergey, sinusubukan na maging makatuwiran. Nadya, maging matino. Hindi kami makakakuha ng ibang lugar sa 30 araw. Alam mo ang mga presyo sa pag-upa. Dapat ay naisip nila iyon bago subukang magnakaw ng aking pag-aari. Humikbi si Alina, nanginginig ang kanyang mga kamay. Saan ako pupunta? Wala akong trabaho. Wala akong pera. Ikaw ay may sapat na gulang. Ang aking boses ay hindi umiling. Lumiko. Hinawakan ng aking ina ang aking braso, desperado. Mangyaring, Nadya. Kami ay pamilya. Family pagpapatawad. Tinanggal ko ang braso ko ng isang matalim na paggalaw. Ang pamilya ay hindi gumagawa ng blackmail. Sinubukan ni Sergey ang isang huling argumento, ang kanyang tinig ay namumula. Paano kung magbabayad tayo ng upa? Nag-sign kami ng isang kontrata at isinara ko ang pintuan sa kalagitnaan ng pangungusap. Magbabayad kami bawat buwan. Sinubukan ni Sergey ang isang huling argumento, at sa unahang pagkakataon, isang bagay sa kanyang tono ang tunog na halos makatuwiran. Tumingin ako sa kanya, tumatawid sa aking mga braso. Hindi bababa sa isang tao dito ang nag-iisip sa mga numero. Magkano? Nagmamadali ang aking ina na tumugon, ang kanyang mga mata ay nagniningning ng maisakit na pag-asa. Ano man ang iniisip mo ay patas, Nadya. Kailangan lang natin ng isang lugar upang manatili. Kinakalkula ko ang pag-iisip. Ang halaga ng merkado ng bahay ay nasa paligid ng 70,000, ngunit pagkatapos ng lahat ng mga theatrics na ito 55.
Libo sa isang buwan ay parang isang makatarungang presyo para sa abala. At Alina, ang kanyang apartment, 45,000. Mapagbigay, isinasaalang, alang ang isang estranghero ay magbabayad ng 60 nang walang bating isang takipmata. 45,000 para sa iyong bahagi, sabi ko, na lumingon kay Alina. Nanlaki ang kanyang mga mata, na parang itinapon ko ang isang balde ng tubig ng yelo sa kanya. 45,000. Wala akong trabaho. Kaya kumuha ng isa. O bumalik sa bahay ni tatay. Kinurot ko ang aking mga balikat. Ang pagpipilian ay sa iyo. Mabilis na tumango ang aking ina, kaya mukhang isang manika ng tagsibol. Binayaran namin ang 55. Ang unang pagbabayad sa isang linggo. Ang kanyang tinig ay nanginginig, ngunit ang desperasyon ay naging matatag sa kanya. Kung huli ka, sasipa ka sa amin. Walang pangalawang pagkakataon. Huminga si Sergey na, relieved, na parang isinara lamang niya ang isang pakinabang na pakikitungo. Makatarungan iyon. Maghanap tayo ng paraan. Si Alina ay parinwimpering, ang kanyang mga kamay ay nagbabalot ng isang pagod na panyo. Hindi ako maaaring magbayad ng 45,000 isang buwan. Then umalis. Ang aking tono ay pinutol na walang silid para sa talakayan. Mayroon akong isang listahan ng mga interesadong partido na handang magbayad ng 60 para sa apartment na ito. Ang isang pedagogical postgraduate na mag-aaral ay sumulat sa akin kahapon. Ang aking ina ay lumingon kay Alina, ang kanyang tinig na matamis bilang laso na pulot. Umuwi ka, Sinta. Ito ay magiging mas mahusay sa ganitong paraan. Ang mga mata ni Alina ay nagdulot ng galit, ngunit alam niya na wala siyang alternatibo. Hindi kapag ang kanyang sariling ina ay nagtutulak sa kanya pabalik sa pugad. Ang mga kontrata ay pipirma bukas, ipinahayag ko na tinatakan ang kasunduan. At ang pagsulong para sa unang buwan ay kasama nito. Tumango ang lahat, masunurin bilang mga papet. Sa sandaling sarado ang pintuan sa likuran nila, tinawag ko si Dmitry Alexandrovich, ang aking abogado, upang ihanda ang mga dokumento. Pagkatapos sa ahensya ng real estate, na nagtuturo sa kanila na ilagay ang apartment ni Lola sa merkado sa sandaling umalis si Alina. Kinabukasan, bilang punctual bilang Swiss relo, ang aking ina at Sergey ay nagpakita ng 55,000 cash. Kinalagkad ni Alina ang kanyang mga bag pabalik sa kanyang silid, tulugan sa pagkabata, ang kanyang mukha ng isang maskara ng kahihiyan. Pagkalipas ng isang linggo, ang apartment ay mayroon ng bagong residente, isang magalang na mag-aaral sa panitikan na nagbabayad ng 60,000 nang hindi nagrereklamo at nagpasalamat pa sa akin ng pagkakataon. Ang 115,000 isang buwan 55 para sa bahay, 60 para sa apartment nagsimulang dumiretso sa aking account, pinabilis ang pagbabayad ng mortgage. Ang aking ina ay gumagawa ng isang punto ng paglilipat sa oras, palaging sa pamamagitan ng PIX, upang maiwasan ang anumang pakikipag-ugnay. Ang ahensya ng real estate ay nag-aalaga sa natitira. Hindi pa ako nagpalitan ng isang salita sa kanila mula noong araw na iyon. Minsan ay nagpapadala si Alina ng mga passive-agresibong mensahe sa Telegram na nagrereklamo tungkol sa pagkakaroon ng isang silid sa kanyang nakababatang kapatid na babae o tungkol sa nasunog na hapunan ng kanyang ina. Hindi ako sumasagot. Ilang buwan na ang nakalilipas, bumagsak ako sa isa sa mga kapitbahay ng aking ina sa Po de Acar Corridor. Nakilala niya ako, umiti at pinuri ang aking kabutihang loob sa upa sa pamilya sa tulad ng isang kiabot, kayang tipresyo. Umiti ako pabalik magalang. Salamat! Kung alam niyang sinubukan nila akong ninakawan. Matagal ko silang itinuturing na pamilya. Hindi pinaplano ng pamilya ang mga scam. Hindi gumagamit ng mga kurbatang dugo bilang isang bargaining chip. Ipinakita nila ang kanilang mga tunay na kulay kapag naisip nila na maaari nila akong manipulahin tulad ng lagi nilang ginagawa. Ngayon, sila ay mga nangungupahan lamang. Mga kasosyo sa komersyal. Mga pangalan sa isang kontrata, mga numero sa aking spreadsheet ng kita. Nagbago ako pagkatapos ng araw na iyon. Mga bagong kaibigan sa trabaho. Isang grupo ng pagbabasa sa municipal library na nagpapaalala sa akin ng mga gabi kasama si Lola at ang kanyang mga nobelang Ruso.
Isang tao, isang propesor sa kasaysayan na humihiling ng higit pa sa aking kumpanya. At higit sa lahat, katahimikan. Walang drama, walang blackmail, walang naimbento na pagkakasala. Minsan iniisip ko kung ano ang sasabihin ni Lola tungkol sa lahat ng ito. Marahil ay aprubahan ko. Palagi siyang inulit, ang walang limitasyong kabaitan ay hindi kabaitan, ang aking batang babae. Ito ay isang alpombra sa pintuan para sa iba na punasan ang kanilang mga paa. Nalaman ko ang araling ito sa pinakamasakit na paraan na posible. Ngunit natutunan ko. Akala nila matalino sila. Nakalimutan lamang nila ang isang detalye, hindi na ako ang babae. Sa tahimik na nagdadala ng bigat ng iba sa kanyang likuran. Ako ay isang babae na nagmamay, ari ng kanyang sarili, ang kanyang mga pag-aari, ang kanyang mga pagpipilian. At sa unahang pagkakataon sa mga taon, natutulog ako ng walang bangungot.